Sa sa testimony ng dating lulong sa droga, nawawala na sa tamang pag-iisip si BBM drug user ayon kay Amy. Hindi na pwedeng maging pangulo ang isang adik. Alam niyo po kahit saan naman po, 'di ba? Kaya nga po may drug test po yung ano eh. Kami po bago kami tanggapin sa government bilang government employee, may drug test po. Tapos pinakamataas na government employee po siya ayaw magpa-drug test. Lugi. Ako alam ko nakarami ko ng drug test dahil kada mapopromote ako, madalas ako ma-promote eh. Kaya kaya kada napopromote ka magda-drug test ka eh. 'Di ba? Dapat ganito rin 'tong mga matataas na tungkulin. Trogon, kailangan gumalaw ng EPI para bumaba na si Bonggit. Brike, Duterte pa rin. Iba na obsesyon nila sa Duterte, boss. Badong, hindi na biro yan. Hindi, talagang takot sila. Yung makabayan black, takot na takot sila. Halos naubos sila eh. Nung panahon ni Duterte, kung gayon naglabas si Saldico ng mabibigat na statement laban sa Pangulo, tutulungan kaya ng mga DDS o bahala na siya sa buhay niya laban sa gobyerno? Wala siyang puwersa pag siya lang. Di ko maintindihan kung ano yung tanong mong tutulungan ba ng DDS si Saldico. Dinamay pa si BP Sara. Lagi po yan eh. No? BP Sara po lagi ang tumbok nila. Maski si Anticler eh. Tandaan natin. Ang mga banat ni Anticler. Tandaan natin na meron din siyang mga anomalya. Anomalya kayo ng anomalya. Pabalik-balik lang kayo. Wala na nga kayo masabi kundi yung confidential fund. Alam nyo, ang dali po nilang mapahiya. Kasi confidential fund sila ng confidential fund. Wala namang ibang ahensya, wala naman ibang opisina na nagpapaliwanag ng kanilang confidential fund. 'Di ba? Okay lang sana kung salin 'yan, oh, eto salin, oh. O kita niyo yung salin, wala rin. May nahita ba sila sa salin? Wala naman 'yan. Lahat 'yan diversion eh. Ngayon lang po sila naging matagumpay na diversion. Nagbabatuhan na yung pamilya Marcos. Mga trolls ni BBM comment na lang, nagkakakandabulol pa, XD. Pag maraming nanonood, ganado. Ang corruption ngayon ay parang movie, nasa harapan mo ng suspect, ay paikot-ikutin pa ang istorya. Ayun nga, di ba? Yan yung mga pinanonood ko ngayon, mga Chinese films eh. Pag ikaw kapitan, tapos pinaiikot ka lang ng mga yusik mo, di ba dapat PBBM, ikaw na lang ang yusik, yung yusik ng presidente? Correct. Kaya akala ni Lacson na ililigtas niya si President Marcos. Hindi. Wala naniniwala na kaya silang paikutin. Tama sinabi mo kaya ni Kapersi Lapid, nasa bangin tayo sa pamamahala ni BBM. Jason Kapispisan, pagkuha na ng driver license, kailangan din ng drug test. Adik sa pera, adik sa kapangyarihan, adik sa agord. Wala ka nang hahanapin pa. Claire Castro Marcos bagong apelyido. Ang malupit niyan, paano na lang pagka wala na si ano, 'di ba? Wala na yung mga Marcos, ano pa trabaho ng mga 'yan? Wala na bang part 4 si Saldico, panay pasabog ng pinapakawalan niya? Meron pa po siguro 'yan, yung pagsagot niya naman sa mga binabato sa kanya. Kasi kung ako ano niyan, 'di ba? Sasagutin ko 'yan. Present. Claire Castor Oil, bahala na sila mga sindikato sa pinasok nilang gulo. Alam mo, yung kay ano naman kasi, yung kay Saldico naman,
Actually, pagliligtas niya sa sarili niya yan, di ba? Kasi kung mananatili siyang tahimik, tago siya ng tago, tapos pag nagkakabistuhan na, pwede siyang ipatigok. At least ngayon, alam na ng lahat kung sinong magpapagurgur sa kanya. Kung sakaling magurgur siya. Before mag-file sa COMELEC ng isang magkakandidato, drug test muna. Ayaw eh. Hindi raw, ano yun eh, hindi raw labag daw sa konstitusyon. Sabi ni Auntie Claire, may drug test result na dati. As natin yung pamilya ni BBM ang magpa-hair follicle test dahil sa mention din sila ni Manang Aimee. Yan nga, si Sandro lang nga hinahamon eh, di ba? Sandro, kumbinsihin mo yung mga magulang mo na sabay-sabay tayo. Ako magpapaternity test, tsaka drug test. Gusto ko nang maniwala na tinakwil ng tatay niya si BBM at maaaring nagpalikpit kay Lapid ay si BBM. Panoorin nyo, sabi ng tatay niya, ang anak daw niya ay patay na sa London. Impostor daw si BBM na yan. O naman patotot to. Di naman totoo yun. Boss, sana magpahinga na si Ngagba. Ang saya natin yan, di ba? Magkakaroon tayo ng party sa EDSA. Si Larry Gadon na, babaliw na. Kailangan nila magtrabaho ngayon eh. Hindi ko na-check si Arnold Clavio. Si Arnold Clavio ako tuwan-tuwa eh. Sulit na sulit sa kanya yung Sulit na, sulit na sulit amo niya sa kanya ngayon eh. Hindi siya pwedeng hindi magtrabaho eh. Yari ka, Arnold Clavio. O out-in daw. Ganun pa rin. Wala pa rin bago. Kaya nga todo depende si Auntie Claire. Tsak na balik whitey siya. Manood kaya muna ako ng mga Chinese yung movies. Nakakatuwa kasi mga Chinese movies eh. Pare-pareho lang yung istorya. Tuloy raw rally ng mga minions sa November 30. Sigaw nila Marcos resign at BP resign. Tignan kung ano mangyayari. Ayola Senberg, saldi ko kasi part by part pa mag-release ng video. Na-take down tuloy page niya. Na-take down. Kaya ayokong masyado sumikat sa Facebook eh. Ang lakas mag-take down sa Facebook eh. Wala rin niyang patutunguhan, statement ni Saldi. Sino naman kakampi sa kanya? O naman Claire Castor, oh. Lagi kayo sabi na sabi, walang epekto, walang epekto. Ang dami na pong epekto. Hindi mo ba nabalitaan? Nag-resign na si Bersamin, nag-resign na si Pandangaman, kinasuhan na bigla si Saldico. Marami pong epekto yan, yung paglalabas ni Saldico ng statement, tsaka yung mga rallies. May epekto po yan, ayaw nyo lang tanggapin yung epekto. Yan yung problema ninyo eh. Lagi kayo walang mangyayari, walang mangyayari. Ang dami na nangyari, wala pa rin mangyari. Kada po nagrarally, ako nasaksihan ko eh. Yung unang araw, marami na. Yung pangalawang araw sa EDSA, nako, sangkatutak. Grabe, nadoble yata tao. Kasi yung unang araw, yung ang daming pulis pa dun eh. Yung pwesto ng mga pulis, okupado na ng mga tao, tapos punong-puno talaga. Kaya wag nyo pong sabihin na walang nangyayari, wag na kayo mag-rally, walang mangyayari. Meron po, meron. Akala nyo ba yung mga umatin lang na rally ang bibilangin ninyo? Yun pong mga na-traffic sa EDSA, ang sinasabi ng mga yan, bakit kasi ayaw pang bumitaw nito ni Marcos? Pangandaman ka, Badong. The Human Cat, thank you very much. Mabuhay ka, Sir Badong, pang Milo para hindi kape. Ayoko ng Milo, gusto ko kape. Si Gadon Arn Auntie Claire para mga may saltik.
Hindi, yun yata yung kwalifikasyon para maging tagapagtanggol ka, eh. Dapat may salte ka, eh. Kaya ngayon nakikita ko si Lacson parang kakaiba na, eh. Nakahabol pa si OFW Pinas Updates. Mel Fernandez, kung ayaw ng mga pink na si BP Sara ang pumalit kay BBM, baka pwede ikaw na lang, Sir Badong. Baka hindi na sila umangal. Alam nyo, ito pangandaman. Ito sabi sila ng sabi na yung batas-batas, konstitusyon, saligang batas. Ang linaw sa saligang batas, hindi naman po kayo mamimili ng, alam nyo po, wala po dun sa pagpipilian kung karapat dapat ba o hindi. Sino magsasabi ng karapat dapat? Botohan po yan. Kung may nanalo ng Vice President po papalit. Parang mayor yan, eh. Oh. Ibig nyo sabihin, Vice Mayor si Baste. Kasalukuyang naglilingkod na acting mayor si Baste. Sabay pagka diniklara na si Tatay Digong na tapos na yung termino niya, yung paghihintay sa kanya. Hindi na siya pwedeng umupo. Yung kalaban ni Tatay Digong ang papalit. Vice Mayor po. Ganun din po Vice President. Hindi po yan yung resign Marcos. Resign din yung Vice President para utot nyo. Bakit naman magre-resign? Dahil merong confidential fund? Ang tanong ko sa mga nagtatanong sa confidential fund, pinagpaliwanag nyo ba yung Pangulo? Hindi. Pinagpaliwanag nyo ba yung DND? Hindi rin. Pinagpaliwanag nyo ba yung PNP? At lahat na may confidential fund? Wala kayong gustong pagpaliwanagin kundi si BP Sara lang? Obvious naman yung sinasabi nyo. Obvious na obvious kung bakit confidential fund ang inyong gustong puruhan. Meron naman pong pondo yung Vice President na hindi confidential fund, eh. Bakit hindi po yun yung busisiin nyo? Binusisi nyo na, wala kayong nakita. Yun lang po yun. Yung hindi pwedeng busisiin, nagtatanim kayo, yung legal po na pwede nyong busisiin, hindi confidential fund, wala kayong nakitang anomalya. Kaya ang ginawa ninyo, sabihin natin kunwari may anomalya sa confidential fund. Alam nyo ba po ba na ilang taon na yung confidential fund na yan? Nakapagsabi ba sila ng magkano ang ninakaw ni BP Sara? Ito po bagong investigasyon lang, eh. Alam natin yung porsyento, eh. Sa 100 billion na in-insert, 2025 budget lang. Alam na natin kung magkano yung ninakaw. 25 billion ang napunta kay ganun. Tanong ko sa inyo, magkano talaga yung napunta kay BP Sara? Yung buo? Utang na. Tumachamba lang kayo na ninakaw ni BP Sara yan. Sabi nga sa inyo, ang magnanakaw, walang pinipili yan. Lahat ng pera, nanakawan niya. Bakit wala kayo nakita na ninakaw ni BP Sara sa mga lantad na budget? Hindi lang po confidential ang budget ni BP Sara. May budget po siya na normal. Bakit wala kayong nakikitang mali? Kasi hindi siya magnanakaw. Yun lang ang paliwanag nun. Yung magnanakaw, mapa DOJ, DPWH, DA, Department of Agriculture, kahit na anong department yan, may nakukuha silang porsyento. Hindi nyo alam, no? Hintay na nangyari, umalis sa pwesto si Marcos. Sino kaya supplier ni BBM? Ang alam kong supplier ng chiching dyan, eh. Meron, si Nino. Tama yung ginawa nila. Kinasuhan nila si Saldico para lalong manggalaiti at lahat na ng kalokohan na ginagawa nila ibubunyag. Badong, concern ako sa health nyo.
Bakit po di kayo natutulog ng maaga? Alam niyo po nung may rally, nakakatulog ako ng 8 oras mahigit. Di kasi ako napapagod, eh. Mula bata pa ako napakalikot ko, eh. Malikot po akong tao. Nung tumanda na ako hindi na ako nagkikilos lalo na ito na naging trabaho ko, vlog lang, nakaharap ka lang sa camera. Kaya kinakailangan ko po ng aktibidad. Out of delikadesa nag-resign si Bersamin, Pangandaman at iba pa. BBM, ikaw na sumunod mag-resign out of delikadesa. Eh wala po siya nun. Alam niyo po, tignan niyo yung mahusay na leader, si Tatay Digong. Naalala niyo nun si embattled na yung kanyang DOH secretary. Si winarak niyo na kami Duque. Sabi niya kay Duque, sabi niya kay Duque, babagsak ka, kung bumagsak si Duque, babagsak akong kasama niya. It's too late na magpalit siya ng DOH. Alam ni Tatay Digong yun, eh. Bibihira po nagpalit si Tatay Digong ng matauhan. O, bakit po? Yung tauhan niya kasi piling-pili na sa simula pa lang. Sino yung matauhan ni Tatay Digong? Yung pinakamagagaling niyang kaklase, di ba? Kasi binibiro ni Tatay Digong, yung mga honor student niyang kaklase, yun yung mga pinagkukuha niya. Alam niyo po, pag ang tauhan mo matatalino, solve ka na, hayahay na buhay mo, di ba? Bigyan mo lang ng direksyon. O eto tayo, war on drugs, build. Ito yung patutunguhan natin, war on criminality. Bigyan mo lang sila ng isang direksyon lang. Kaya na nila yun kasi matatalino, eh. Yun yung pagkakaiba. Kay BBM, karamihan ng kanyang may mga political siya, political consideration. Hindi niya kinuha yung pinakamatatalino. Sa bagay wala siya nun, eh. Wala siya yung network ni Tatay Digong kasi network ni Tatay Digong, graduate siya sa isa sa mga prestiyosong school pagdating sa abogasya, 'di ba? San Beda. Tama ba San Beda si Tatay Digong? So lahat ng mga kaklase niyang honor student, pinagkukuha niya. Sila Belo, sila Togade, sila sino yung sa finance niya, magaling din yun, eh. Panay kaklase niya lahat. May network siya na magagaling na tao kasi galing siya sa isang kolehiyo na magagaling, eh. Yun po ang kulang ni Bongbong.